Hello? Napagod po ba ang mga anak ng Diyos? Salamat po, Ama, sa umagang kay ganda, sa buhay na pahiram, sa aming kalakasan, sa kapayapaan ng aming isip at kalooban. Salamat po, Ama, sa bawat biyayang ipinagkakaloob mo sa aming makamtan sa araw-araw. Salamat po, Ama, na sa kabila ng aming mga karamdaman, Ikaw ay nariyan upang kami ay pagalingin, upang sa tuwin na ang aming karamdaman ay iyong haplusin. Salamat po, Ama, sa katatagan ng kalooban, upang sa tuwin ay ipagsigaw ang buhay kang tuwiran. Salamat po, Ama, sa bawat biyaya ng katapatan na sa iyo dapat naming ialay sa araw-araw. Ama, bagamat kami sa bilang pagkatao ay nanghihina, nagkakamali, nagkakasala, nagkukulang, subalit, Ama ko, sa araw-araw kami naninikluhod sa iyo, humihingi ng iyong kapatawaran, inaasam ang iyong pangunawa na walang hangganan, upang sa gayon, kami ay patuloy mong apuhapin, upang kami patuloy mong liwanagan, upang patuloy mo kaming ibigin at kupupin diyan sa iyong puso't kalooban. Ama, naririto ang mga anak mo, na naririto hindi dahil ganang kanilang kalooban, kundi sa iyong kalooban at sa paghahari mo. Kaya nawa sa umagang ito, anuman ang kanilang kahilingan, sa matapat nilang katapatan, sa taus-puso nilang katapatan, anumang kahilingan ay kanilang makamtan. Ang lahat po ng pasasalamat at papuri itinataas namin sa iyo, o dakilang Ama, sa iyong pangalan, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo bilang divine mercy aming pinaglilingkuran, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, sa pagkalinga ng Inang Birheng Maria, at ng aming Apo Kunching na kinalugdan mo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ang Diyos. Bukas pa po sana ako facilitator, subalit medyo nagulo po kasi yung schedule, kanya po na-advance ng konti. Ay nakaupo sa siyang may gulong, subalit sa araw na ito, sa gabay at patnubay at pagmamahal ng Panginoon, siya ay nakaupo na lang. Purihin natin ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, masarap po ang may tema. Amen po ba doon? Taas nga po ang kamay sa umaagri sa may tema ang bawat umaga sa dambanang ito. Taas nga po ang kamay. Nag-enjoy po ba kayo pag may tema ang ating Amen, amen. Opo, sapagkat dito tayo ay lumalago. We grow together with the Lord. Amen po ba doon? Yes, at dahil po sa tayo ay umuunlad sa Panginoon, sa pagpupuri sa Kanya, sa pagkilala sa Kanya. Muli po, nais kong maging tema sa umagang ito ay ang katapatan. Amen po ba doon? Maganda po ba yon? Yes. Yes, maganda po yun, sapagkat dito nga, kung iisipin po natin sa araw-araw, siguro kung napapansin ninyo, may mga tema na paulit-ulit. Nagnilay po ba kayo kung bakit paulit-ulit ang tema? Napagnilayan niyo po ba? Sige nga po, nakapagnilay po ba kayo? Hindi po, kasi kung minsan iniisip lang natin, bakit ba na naman yung tema na yun ang binigay? Naibigay na yun ng isang araw, ngayon eto na naman. Subalit ganun po ang Panginoon. Paulit-ulit siyang naghahatid sa atin ng salitang mainam upang dito tayo ay matuto, tayo ay lumago sa pananampalataya. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Katapatan.
Paano nga po ba natin na ipapakita ang katapatan sa Panginoon? Okay. Pag-usapan po muna natin. Hello? Meron kaya si Tita Lucy humahay nakayuko? Hello? Yon. Hi! Yon. Isa pa. Hi. Yon. Alam niyo po, ang katapatan ay bagamat ito ay isang salita, na kapag ito ay sa ating kapwa natin ipinadama, maaaring may kaakibat ito na paggawa. Amen po ba doon? Oo, kasi pag sinabi natin, "Uy, kapatid, alam mo, huwag kang magdududa, matapat ako sa iyo. Lahat ng sinasabi ko sa iyo at ginagawa ko ay tapat sa puso ko." Sinasabi natin yun, di po ba? Subalit, paano nga po ba natin itong napapatunayan sa Panginoon? Ano nga po ba ang talagang ibig sabihin ng katapatan? Ang katapatan po ay isang damdamin na tanging tayo lamang, ikaw lamang ang nakadadama kung gaano ka nga ba katapat sa Panginoon at sa iyong ay walang hangganan. Atin pong isiwalat ang katapatan natin sa Kanya sa anumang kaparaanan na ating nadarama. At para po sa umagang ito, nais kong tawagin ang inaanak kong kapatid na Mirna upang isiwalat ang kanyang katapatan sa Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos para sa ating kapatid. Muli po ay nais kong sambitin ang babalik ng papuri at pasasalamat sa iyo, Ama. Walang hanggang pasasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob. Salamat po, Ama, muli sa pagkakataong ito na ako'y pinatindig mo sa harapan. Salamat po. Buhay po ang Diyos. Opo, sabi nga po ng kapatid na Ninang Promise, parang paulit-ulit nga daw po ang tema, ano? Subalit, ito pong mga temang ito ay kalooban ng Ama at walang sawang pinagbabalik-balikan sapagkat batid ng Ama na sa dami natin, hindi naman araw-araw lahat tayo nakapagbabahagi. Ano po? Katapatan. Karampot lamang pong pagbabahagi bago ako mag-alay ng awitin. Paano nga po ba sa katauhan ko mabibigyang pakahulugan ng katapatan sa Diyos? Kung paano po ang Diyos ay lubhang napakatapat sa ating lahat. Ano man ang ating mga kahinaan at kamalian, hindi niya ito tinitingnan. Amen po ba? Andun yung katapatan ng Diyos na patuloy tayong lingapin, mahalin, akayin sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita na sa bawat araw ay inihahayag ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Ano naman po kaya sa aking katauhan? Sa kagalakan, lamang ba natin siya paglilingkuran at magiging matapat tayo sapagkat tayo'y nananagana sa kalusugan at pagpapala. Sa akin po ngayong sarili, pinagsusumakitan ko po't minimiti na maging tapat sa Diyos hanggang sa wakas ng buhay na pahiram niya. Maging tapat ako sa kalooban niya na kung ano yung nasa niya para sa akin ay magampanan ko. Bagamat karakarampot lamang ito, maibigay ko po sa Kanya. Kaya salamat po. Doon po sa pagbabahagi na yon, nakapaloob na po doon yung mga bagay na mabuti mula sa kagandahan. Di po ba? Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Isa po ito sa mga seleksyon na pinagkaloob ng banal na Espiritu. Ano po sa katauhan ng Mami Beth Chico, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo. Subalit, ang atin pong kapatid na nagdiriwang ng karawan ay humiling po ninang ng isang awit. Kaya po para isang awit na lang at hindi ko ako pa lahat ng oras, aawitin ko po yung awit niya. Sino ako?
Sino raw po siya, kundi siya magmamahal. Ano po ang awitin pong ito para po sa ating lahat at lalo tigit sa ating Panginoon. Sino ako, Ninang, upang hindi siya purihit pasalamatan sa bawat araw? Binibigyan niya po ako ng kalakasan. Thank you, Lord. Para sa iyo, anak, maligayang kaarawan. Marlene. Hirap sa Diyos ang aking buhay isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko nang ako'y isilang, pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig ang ibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay ko, handog ang buhay kong irang sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ko? Ligaya ko nang ako'y isilang, pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagmulan, kundi akong ibig, kundi ko mang bigyang halaga ako, kundi ako nagmamahal. Sino? 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 Ako. Salamat po, Ama. Sino nga po ako kung hindi ako nagmamahal ng tapat sa iyo? Gayong patuloy na ipinahiram mo ang biyaya ng buhay, biyaya ng lakas, at nawa ang biyaya ng katapatang kaloob mo. Kaisipan, ang tanungin ng ating sarili, ang suriin ang ating sarili, kung sino nga ba tayo para sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon alam na alam niya kung sino tayo para sa Kanya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ang katapatan ay isang malalim na damdamin. Maging sa iyong minamahal, kapag ang katapatan ay hindi wagas, ito ay hindi nagtatagal. Amen po ba? Subalit may mga pagkakataon, kung minsan ang katapatan ay nasusukat at ito ay nababali,
Subalit kapag ang isa ay nagmamahal sa'yo, kapatawaran ay ating nakakamit. Amen po ba doon? At ganun po ang Panginoon. Gusto kong palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon sapagkat tayong mga anak niya, kung minsan ay nagiging unfaithful sa Kanya. Amen po ba doon? Subalit narito siya sa araw-araw, mula sa pagmulat ng ating mga mata hanggang sa ating pagtulog, siya ay nakabantay sa atin. Siya ay nakabantay upang tayo'y tignan sa lahat ng bagay, upang tayo'y saklolohan sa mga bagay na kung minsan inaakala nating tayo ay may kawalan, subalit narito siya. Paanong narito siya? Narito siya. Subalit kung siya ang nasa isip natin at nasa puso natin, di man natin siya nakikita, di man natin siya tuwirang nahahawakan at nakakausap, kung tayo sa Kanya ay may katapatan, ito sa puso natin ay ating mararamdaman. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mapapalad po ang taong may katapatan sa Panginoon, sapagkat sa kanyang katapatan, anuman ang kanyang kahilingan, kanyang nakakamtan, hindi man agad-agad, di man kapagdaka, subalit 100%, siya ay naririnig, siya ay nakikita. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At para po sa susunod na magbabahagi o mag-aalay man, dahil sa ito ay special day para sa Kanya, sapagkat ito ay Kanyang kaarawan, nais kong palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa kapatid na Marlene. Palakpakan po natin. Happy birthday to you. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po. Maraming salamat po sa bumati sa akin, sa aking kaarawan, sa pinahiram niyang buhay sa akin at inabot pa ako ng ganitong edad ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kapatid, mahal na mahal ko kayo at sa inyo din pong lahat. Maraming salamat po. Kanta daw po. Tatalikod na po ako ha. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahiling. Salamat po. Parang nabitin kami doon na happy birthday. Purihin ng Diyos. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kanina, yung umawit sa atin si kapatid na Mirna. Para dun sa hindi nakakalam, although alam kong marami na ang nakababatid sa kanyang kaganapan sa buhay niya, kung paano nga ang kanyang karamdaman na ay natamo niya yung instant healing. Meron po ba dito sa inyo ang nakatanggap na ng instant healing sa karamdaman? Meron po ba? Amen! Di po ba? Amen po, sapagkat akala nyo lang po hindi kayo gumagaling.
Subalit sa inyong matapat na pananampalataya at pananalig sa Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, ang kagalingan inyong natatamo. Amen? Amen. At kayo po ay magaling ng lahat dahil kayo ay naririto at sumunod sa kanyang panawagan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At para po sa susunod na magbabahagi, ito pong kapatid ko na to ay parang inspirasyon. Inspirasyon in a way na she looks differently. Bakit ganon? Dahil kung minsan iisipin natin parang hindi naman siya jolly, pero napaka-down to earth niya. Napaka-mababang kalooban niya para sa akin, sa aking pagkakakilala sa kanya. At dito ay nakita ko one time kung paano siya ay nagbahagi. Ang katapatan sa Panginoon ay kanyang ginampanan sapagkat kung paano nga nasa kanyang karamdaman ay hinatulan siya ng kung ano man yung kanyang iinumin. At sa katarantahan ng kanyang kasama sa buhay, ng kanyang kapatid, ang ugat na kanyang iinumin ay kung saan kinuha, kung saang sapa ito nakuha, at nang itong ilaga, natatandaan ko ang kwento, ang lasa hindi mo mawari. Sapagkat siguro ito ay lasang amoy pusali, amoy burak. Subalit dahil sa kanyang katapatan sa Panginoon, na inaangkin niya na dahil dito maaangkin niya ang kagalingan, kaya't pikit mata, lasang burak man, ininom niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bakit ko po ito binahagi sa inyo bilang pasimula ng pagpapakilala sa Kanya? Sapagkat kapag siya po ay inyong nakita, sasabihin niyo baga siya ay may sakit, parang wala naman. Kagaya po ng iba dito, nakasamahan naming alagad. Subalit ang katapatan niya ay hindi nasukat ng anumang lasa na sa kanya ay ipinainom. Sa halip, pikit mata, dahil inaangkin niya na ito ay mula at hatol ng Ama, kanya ang lasang burak man na ugat ng sampalok ay kanyang ininom. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid na Pearl. Ang ganda po nung ngiti niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Buhay ang Diyos. Ako pala yun. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at purihin natin ang Diyos sapagkat muli ay tayo tinipon niya sa dambanang ito upang patuloy na manalig at magtiwala sa Kanya. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Inaantok po ba? Amen. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid na si Tita Promise. At sa katapatan po, ika nga po masasabi ko, ang tunay na katapatan, tanging Diyos lamang po ang nakababatid niyan. Subalit, para sa akin po, anumang karamdaman na pinadatal na pahintulot ng ating Panginoon, huwag po tayong malumbay. Sapagkat dito po niya tinitignan kung gaano na nga ba ang naabot ng ating pananampalataya o maaari namang kaya tayo pinahintulot ng Panginoon na magkaroon ng karamdaman upang makilala natin siya kung sino nga ba ang tunay na Diyos na buhay na maaari nating lapitan sa oras ng kagipitan. Mga kapatid, sa akin pong buhay, napakarami na pong beses na napatunayan ko sa Ama na wala na pong iba na tunay na kagalingan, kalakasan, ng lahat-lahat sa ating buhay, kundi tanging Ama lamang. Ang importante lamang po, manalig tayong lubusan na ang lahat ay maibibigay niya. Ang ating hininga, ang ating buhay, ang ating kagalingan. Basta't manalig lamang po tayo sa Kanya, manampalataya. Higit sa lahat po, patuloy po nating
panaligan na ang Diyos ay may ginagamit. Wala pong iba ang ating mahal na Apo Kunching. Sapagkat kung wala po ang ating mahal na Apo Kunching, nasaan na po tayo lahat? Maaari pong hindi po tayo nagkita-kita sa dakong ito. At kagaya ko po, nasa unang buhay, pagka po kayo may nararamdaman, lalo na po at medyo talagang may kabigatan, parang naisip ko na po na, naku, ano ba ito? Baka may cancer na ako. Subalit hindi po pala gayon. Kundi ang kailangan mo lamang po ay magtiwala. Magtiwala sa Diyos at maging matapat kang dumulog sa Kanya sa araw-araw na siyang may magagawa para sa ating buhay. Wala po tayong ibang tatawagin, kundi tanging siya lamang. Tawagin man natin ang ating kapitbahay, idaing man natin ang idaing ang ating problema, hindi naman po tayo matutulungan na sasabihin pa po sa atin, eh pumunta ka sa doktor na gano'n, magaling yun. Eh paano kung wala ka naman pera? Di po ba? Pumunta ka sa gayon, nagpapapay-6 yun. Umutang ka doon. Ako, madali kang makakuha ron. Siyempre po, 5-6 yun. Kung halimbawa naman po, gumaling naman po tayo, iisipin na naman po natin na yung 5-6 na ating inutang. Di magkakasakit na naman po ulit tayo. Kaya po ang marapat, sa Diyos po natin ipagkatiwala ang ating buhay, ang lahat-lahat, sapagkat wala pong kasagutan kundi tanging Ama lamang. Yun lamang po at magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po. Purihin ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Nakakatuwa, nakakagalak ang bawat nagbabahagi sapagkat kung ang tema man ay nagkakaulit-ulit, kung tayo'y matamang nakikinig, tayo po ay mayroong mapupulot na aral, at kung atin namang isa sa buhay, mayroon itong magandang magagawa sa ating pagkatao sa araw-araw. Amen po ba doon? Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Totoo po yun. Ang katapatan po ay isang damdamin na ikaw lamang ang nakadadama at nakalilirip kung gaano ito kalalim. Kung gaano katotoo na sinasabi mo, sinasambit mo sa kapwa mo, o maging sa Panginoon na ikaw ay matapat sa Kanya. Tanging ikaw lamang at ang Ama ang nakababatid. Subalit minsan, tumindig dito ang aming inang pastol sa kanyang pagbabahagi, hindi ko na matandaan. At maging sa aming pagbibigil, ito ay kanyang nasambit. Meron kaming tema na ang nasabi, ako pa yata yun nagsabi, na tanging Ama lamang ang nakababatid, kung gaano ka katapat sa Kanya, kung ano ang tunay mong damdamin, kung ano ang naman ng iyong puso't kaisipan. Ngunit, sa Kanyang pagsasalita, pandama ko ay mayroong contradiction dito. Contradiction in a sense, Mami Beth, I'm sorry, with your permission. Contradiction in a sense na, ang sabi niya, para sa akin, sabi niya, hindi lang dapat natin sinasabi na tanging Ama lang ang nakababatid. Sapagkat doon daw po sa ating sinasabi, kailangan lakipan natin ito ng gawa ng may katapatan sa ating puso't kalooban. Amen po ba doon? Yes. Sino po ang sumasang-ayon doon? Sino po? Sapagkat po kung lagi lang nating sinasabi at hindi natin nilalakipan ng gawa, how could it be? Nasaan po yung kaganapan? Nasaan po yung katotohanan? Meron po ba? Di po ba? At kanya nga po lagi-lagi nadidinig natin, maski sa banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo, kapag siya'y nagmemensahe, nawa, ito nga daw po ay hindi mula sa puso, ay mula sa nguso lamang, kundi ito ay magmula sa ating mga puso. Amen? Sapagkat nga po, ang katapatan o anumang bagay na gusto nating ipadama sa ating kapwa, kung hindi natin lalakipan ang gawa, ito ay baliwala. Palakpakan po natin ang banal na Diyos. At para po sa susunod na magbabahagi, nais kong tawagin ang kapatid kong ito
kung paano ang kanyang katapatan. Nung una ko siyang nakita, dito siya nakatupo. Laging pumapatak ang kanyang mga luha. Sapagkat nga marahil hindi niya inakala na dito niya matatagpuan ang kapayapaan ng kanyang kalooban, ang kapayapaan ng kanyang kaisipan, at lalong higit ang kanyang kagalingan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa aking kapatid na si El Mila. Sino po ang nakakaalala sa kanya nung siya'y unang dumating dito sa dambana? Taas po ang kamay. Yes, hindi po ba? Noon ay nakaupo siya dito, kung minsan ay nakakayaman sabihin, kung minsan may drip siya dito. Ano yun? Tululawan siya at talagang iwi yung mukha niya. Hirap siyang hindi siya nakakalakad. Ganito yung kamay niya. Amen po ba? Subalit purihin, dakilain ng Diyos kung paano niyong nakikita siya ngayon. Maganda, masigla, malakas, sexing lumakad. Purihin natin ang Panginoon. Ito po ang ating kapatid na Mila. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Muli po, nakatinig po ako sa inyong harapan sa oras na ito. Kaya papurit, pasasalamat po muli sa ating Ama. Totoo po yung sinambit ng kapatid na promise. Noon po dito, halos araw-araw po, umiiyak ako noon. Nung una po akong, nung po na-stroke ako, nung po nakaraang taon yun, March po yun. Basta po may nagsalita dito sa harapan, tumutulo po yung luha ko talaga. Kasi po, nararamdaman ko rin po yung mga damdamin nila. Maging sa mga umaawit, yung pong kahulugan ng mga awitin. Dinadamo ko po yun. Kaya po, yun nga po, sa kagalakan na rin po dahil po nakarating po ako sa dakong ito na lalo pong nagliwanag ang isip ko na kasi po noon talagang parang nawawalan po ako ng pag-asa. Kala ko po noon, hindi na ako gagaling. Kasi nga po, ito pong kamay ko noon, nagpunta pa ako dito, halos hindi ko po ito maikilos. Nakaganon lang po siya. Hinihilahod ko po yung paa ko. Ngayon po, ito po, nakakalakad na po. Hindi man bumalik po yung normal kong lakad. Pero lahat po, nagagawa ko po sa bahay. Magluto, maglinis, maglaba. Nagagawa ko po yon sa bawat araw. Kaya lubos po ang papuri ko at pasasalamat sa ating Ama. Kaya sa bawat araw nga po, nagsusimika po ako para patuloy po ako makapagpasalamat sa Kanya. Gusto ko pong maging matapat sa Kanya, na maibalik po sa Kanya yung lahat po ng pinagkaloob niya sa akin. Talaga pong ay buti ng Ama, kay dakila niya. Basta manalig lang po tayo sa Kanya, hindi po niya tayo pababayaan. Ano man pong problema o pagdadalisay o karamdaman na dumating sa atin, basta matapat lang po tayong manalig sa Kanya, hindi po niya tayo pababayaan. Kaya sa atin po lahat, sa mga may karamdaman po ngayon na dumarating dito, wag po kayong mawala ng pag-asa. Lahat po tayo minamahal ng Ama, hindi po niya tayo pababayaan. Kaya muli po, Ama, papurit pasasalamat sa iyo sa bawat araw at sa pamamagitan po ng iyong kinalagdan si Apo Kinching. Kami po ay naakay sa dakong ito na halos nga bawat isa sinasabi, kung hindi nga po sa ating minamahal na Apo Kinching, nasaan na kaya tayo ngayon? Kaya walang hanggang papurit pasasalamat sa Ama at pinagkalooban na tayo ng isang Apo Kinching sa lugar na ito. Maraming salamat po, aming dakilang Ama, sa bawat araw na pinagkaloob po sa amin. Salamat po. Maraming salamat po sa iyo, kapatid, sa napakaganda mong pagbabahagi. Alam niyo po, totoo yan. Naiinip na po ba kayo? Alam niyo po, totoo yun. Ganito siya nung dumating dito. Opo, huwag ka po magagalit, tita.
Ayan, ganun po siya. Pero sino nga po ba ang magsasabi ngayon? At the hardest part ng buhay natin, ang pinakamahirap sa parte ng buhay natin, dahil nasanay tayong malakas, nakakagalaw, nakapagsasalita, nakakakilos, nakakakembot, nakakasayaw. Kapag tayo ay nagkaroon ng depresya at hindi tayo makakilos, yun na po ang kalungkot-lungkot sa ating buhay. Amen po ba doon? Sapagkat ito po ay nangyari na sa akin nung one time na bigla pong hindi ako nakalakad. Alam niyo po, talagang ginamit ko po yung computer chair, yung pong may gulong, para po ako makakilos. Upang makapagluto ako, makakuha ako ng inumin. Sapagkat nga po, napakahirap nung umaasa ka sa kasama, although andun ang kabiyak ng puso ko upang umalalay sa akin. Subalit ang hinahanap ng katawan ko ay yung natural na kilos ko. Ang makapag-urong ka, makapagluto ka. Alam niyo po, nagluluto ako na nakataas yung paa ko doon sa chair para lang ako makatatag. At para po naman ako makapunta sa isang lugar, wari ay sa salas, papunta sa kwarto, sa kusina, ginagamit ko po yun. Subalit, hindi po ako uminom ng gamot. Sa halip, pinanghawakan ko po ang haplos ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo na noon ay pinuntahan ko pa siya sa isang okasyon. At yun po, mataimtim na panalangin lang po ang kailangan natin, ang matapat na pagtawag sa Kanya. Hindi man tayo uminom ng kahit ano paman. Kapag tayo sa Kanya ay nagtapat, nakiusap, kagalingan Kanyang ibibigay agad. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. So, ang mga kapatid ko pong naririto, ano man ang inyong mga karamdaman, ano man ang iyong iniisip sa oras na ito, huwag ka pong malumbay, mahal ka ng Ama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Amen. O, amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. God is good all the time. All the time? God is good? God is best all the time. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ang susunod ko pong tatawagin ay, sabi ko po kanina, kung minsan pag may sinasabi ka, parang bibigyan kanya ng contradiction. Pero alam niyo po, kung ito ay tatanggapin natin positively, may matatama sa atin. Amen po ba doon? Sapagkat 2 minds is better than 1. Always remember that. Tatandaan po natin, 2 minds is better than 1. Subalit, kapag ang ating Apo Konching ang pinakinggan, ang lahat ay tama mula sa Ama, sa katauhan niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Masaya po ba kayo? Masaya po ba kayo? At para po palalimin panghigit ang katapatan na ating tema sa amagang ito, narito po ang aking inang pastol na kinapupulutan namin ng maraming karagdagang karunungan, kaalaman, maging pang-spiritual man o pang taong kalagayan. Palakpakan po natin ang ating kapatid na Diyos para sa aking inang pastol, si Mami Beth Chico. Salamat, Ama, sa araw na ito. Bago po ako magpasimula sa aking pagbabahagi, pina-announce lang po na bukas daw po at saka sa Biyernes, alas 12 po ang gawain sapagkat may misyon. Di ko lang po ako sigurado kung saan lugar, pero definite po, bukas saka sa Biyernes, meron pong misyon. Ang kanya pong tema ay katapatan, na habang ako ay nakaupo, matama ko pong pinagninilayan na kapag ka ang katapatan ay sa kapwa-tao at sa sarili, para po sa akin, ano po? Ano daw? Ano daw? Ba't ba ako lagi natatawa lang ako? Sorry po. Pag po ang katapatan ay sa kapwa mo at sa sarili mo, para po sa akin, yun po yung tinatawag na honesty sa Ingles, honesty. Pero pag ang katapatan ay sa Panginoon, yun po ay yung tinatawag na faith or faithfulness. Agree kaya tayo doon? Okay po. Paliliwanag ko po
sa abot po ng aking kakayahan na sa kalooban ng ating Panginoon upang lubos na maunawaan ang kahulugan. Although sa Tagalog, pareho lang siya, katapatan, pero pagka ito ay ginamit mo sa level ng tao at sa sarili mo, sabi ko, honesty. Pero pag sa level ng spiritual sa Panginoon, faithfulness or your faith in God. Okay po. Ang honesty po sa sarili, katulad po ng sinabi po ni kapatid na Promise na medyo nagkaroon ng contradiction yung pahayag niya yata sa pahayag ko na ang pahayag niya, tanging ang Panginoon lamang ang nakababatid kung talagang tapat ka sa Kanya. Sa Kanya. Hindi natin masasabi na, Panginoon, ako'y tapat sa iyo sapagkat ang ginagawa ko ang mga sumusunod na bla 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 bla. Hindi natin po pwedeng sabihin yon. Tanging si God lamang ang makasusukat kung talagang ikaw ay tapat sa Kanya. Agree po ba kayo? Okay po. Ngayon po, sa tao, hindi mo solidly masasabi na ang si God lang ang nakababatid kung ako'y naging tapat sa Kanya. Say for example po, mag-asawa kayo na yung lalaki may other woman. So ikaw mismo, alam mo na hindi ka tapat sa asawa mo. Amen? Kaya po yung katapatan sa tao, maaaring alam mo rin na hindi ka tapat sa kapwa mo at higit sa lahat, ang Panginoon ang nakababatid ng kalahat-lahatan. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. So, sa akin pong pagkapaliwanag na pinagsusumikapang maipaliwanag sa inyo, pagkatapatan ng tao sa sarili mo, mababatid mo kung ikaw ay tapat o hindi, mismo ikaw bilang tao. Subalit, ang katapatan mo sa Panginoon, walang ibang makakapagsabi kung talagang tapat ka maliban sa Siya. Maaari kasing sabihin mo na, tapat ako sa iyo, Lord, pero kay God ay hindi, kulang pa. Kulang pa yung katapatang sinasabi mo. Bibigyan ko po ng halimbawa, na aware tayo bilang tao kung tapat tayo sa isa't isa. Halimbawa po, nag-declare ka ng income tax. Yan po kasi katungkulan ng bawat Pilipino na ideklara mo kung magkano yung kinikita mo, lalo na po kung ikaw ay namamasukan. Alam mo po na ang sweldo mo is 10,000 a month. Pero para lumiit yung tax mo, dineclare mo lang 8,000. Tapat ka ba o hindi? Alam mo ba na tapat ka o hindi? Alam, sapagkat alam mo yung sweldo mo eh. Subalit hindi mo dineclare yun talagang sweldo mo. Yun po yung ibig kong sabihin na ang katapatan mo sa kapwa-tao, alam mo at higit sa lahat, alam ng Panginoon. Nabibigyan ko po ba ng liwanag? Amen po. Halimbawa, another example, Tito Lando. Asan ba si Tito Lando? Nasa labas yata. Gagamitin ko yung sarili mo with your permission. Ano po? Sa dating buhay niya, ito naman ay open book. Talagang sinasabi niyang siya babad sa sabungan before. But now, no more. Dito na siya babad, hindi na sa sabungan. Umuwi, galak na galak. Sabi niya, mahal, nanalo ako ng 5,000 sa sabong, sinuwerte ako ngayon kasi nagdihado. Dihadista pala siya, hindi pala sa Diyos sa liyamado lagi pumupusta. Actually, ang tinalo niya, 7,000. Pero ang dineclare lang niya, 5,000. Tinabi niya yung 2,000 para bukas may pangsabong na naman siya. Tapat ba siya o hindi? Alam ba niya kung siya'y tapat o hindi? Alam! Iyon po ang sinasabi ko. Na may katapatang alam mo at alam ng Diyos at ang katapatan sa Diyos, tanging siya lamang ang nakakaalam. Punta naman po tayo sa katapatan sa Diyos. Maaring sabihin mo na tapat ka na, pero sa Diyos, hindi anak, kulang pa yan. Pero, subalit, lahat tayo ay nagsusumikap na maging tapat sa Kanya. Lalo na po yung laging nagpupunta dito. Alangan naman na araw-araw nagpupunta kayo dito, wala naman kayong purpose. Ninanasa din po natin na maging tapat tayo sa Panginoon. Halimbawa ng katapatan sa Diyos, sa banal na Espiritu, bilang ginagamit ang ating mahal na Apo Kunching. Tinanong po sa Kanya, dumulog siya. Sinabi niya sa mahal na Apo kung ano ang karamdaman.
Alam nyo na po dito, sabi nga ng mahal na apo, wala kayong makikitang stethoscope, wala kayong makikitang kahit na anong instrumento, subalit pinababatid sa kanya bilang ginagamit ng banal na espiritu kung ano ang karamdaman mo. Amen? Believe nga po ako nung mission sa Batangas Nakita nyo po ba yung babae na talaga namang ang mukha niya parang hindi maipinta? Nilapitan agad ng mahal na apo. First time nakita, hinaplos sa tiyan yung babae. Pagkatapos pinalabas siya, ako po inisip ko kaya sa pinalabas para maibuga yung hangin Kaya naisip ko po na yung pagkakalapit sa kanya, hinaplos sa tiyan, yung tiyan ang may karamdaman. Kasi pinalalabas siguro may mga hangin dapat lumabas na hindi lumalabas. Ganun po kadakila ang Panginoon sa paggamit sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Balik po tayo sa faithfulness to the Lord. Ang sabi po sa kanya, naglahad siya or sinabi sa kanya ng mahal na apo kung ano ang karamdaman niya. Ang inihahatol po dito hindi po mga kapsula, hindi po mga kung ano-anong gamot na nabibili sa butika, kundi mga dahon-dahon na kung ikaw ay tapat sa Panginoon, may faithfulness ka kay God, pag ito'y talagang tinanggap mo ng 100% sa puso't kaisipan mo, gagaling ka sa iyong karamdaman. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ang sabi po sa inyo, kunin mo yung mga dahon-dahong ito at inumin mo, ubusin mo sa maghapon yung 7 basong pinakulong katas ng dahon-dahong ito. Ganun ang sinabi sa'yo at sinabi sa'yo uminom ka sa loob ng 3 buwan. Depende sa karamdaman mo. Sa halip na ubusin mo yung 7 baso, ayaw mo nun lasa Ano ba naman ang lasa nitong dahon-dahon na to? Mga kapatid, sa una lang hindi maganda ang lasa. Pag nasanay kayo, ang sarap. Amen? Para lang pong talagang tea yung iniinom ninyo. Tapos po, bumalik ka dito. Sabi ng mahal na apo, kumusta? Apo, medyo masakit pa po inuubos ba yung dahon-dahon na sinabi kong ilaga mo sa bawat araw? Opo. Pero kahit sinabi mong opo, at hindi ka naman tapat sa Panginoon na hindi mo naman inuubos, ang iniinom mo lang 5 baso, baka hindi pa, iyan ang kakulangan ng katapatan sa ating Panginoon. Amen? Magiging tapat tayo sa Kanya. Pag sinabing 7 baso, ubusin mo. Hindi naman sa iyo pauubos ng 1 shot lang yun Uubusin mo yon sa loob ng maghapon hanggang bago ka matulog para nun kinabukasan, maglalaga ka na naman. Kaya ang ginawa mo, hindi mo naubos yung 7 baso, natabi sa rep yung almost 2 baso, ininom mo ulit kinabukasan. Then tinanong ng banal na espiritu, naubos ba yung 7 baso? Sabi mo, oo, hindi ka tapat nun. Alam ng banal na espiritu kung talagang naubos mo. Naglalaga ka ba araw-araw? Opo, araw-araw po naglalaga ako, pero hindi. Yung natira mong 2 baso, yun naman ang ininom mo kinabukasan. May katapatan po ba sa Panginoon doon? Gagaling kaya kayo pag ganon? Ano ang susi ng kagalingan? Lakas nyo nga po. Ayun, maging tapat kayo sa Panginoon at hindi ipagkakait ang inyong karamdaman. Ganito pala dito. Alam nyo po, sino po yung mga bago? May mga bago po ba dito? Alam nyo po, masusukat ng Panginoon ang katapatan mo kahit bago ka pa lang dito. Kung pag-upo mo, nabuo na sa isip at kaisipan mo na pagagalingin ako ng Diyos. Pagagalingin ako ng Diyos. Subalit pag nakaupo ka dyan, ganun pala yung gamutan na yun Kung ano-ano lang palang salita ng salita inip na ako, wala ba yung Apo Kunching? Ang tagal-tagal naman. Alam nyo po, wala po kayong aasahan. Sapagkat nasukat na ng Panginoon ang inyong lakas nga po, katapatan. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Ang Panginoon ay hindi natin mapaglilihiman. Batid niya lahat ang ginagawa natin sa bawat araw. Bawat pagkilos, bawat salita, alam niya. Kaya dapat tayong maging tapat sa Kanya. Huwag natin siyang lolokohin. Huwag tayong magsisinungaling sa Kanya sapagkat walang malilihim sa Kanya. Ipakita natin sa Kanya ang ating katapatan. Walang masasayang sa inyong pagpapagal. Ipakita natin sa Kanya ang ating katapatan. Anumang karamdaman ng ating katawan lupa, magpakatapat lang tayo. Sigurado, meron tayong mapapala. Sapagkat magbubunga ang ating... ang hina. Hindi magbubunga. Hindi magbubunga. Magkakaroon ng bunga ang ating
Ayun, umasa po kayo, maging tapat kayo sa Diyos, meron kayong mapapala. Sa katapatan ninyo sa Kanya, meron siyang ibabalik sa inyo, siksik, liglig, umaapaw. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Naliwanagan po ba tayo kung ano yung katapatan? Mami Beth, habang pinakikinggan kita, ganito daw po pala yun. Ang katapatan sa tao ay mayroong sukatan. Ito ay nakikita at napatutunayan. Subalit ang ating katapatan sa Panginoon, tanging siya lamang ang nakababatid kung gaano kalalim ang ating katapatan sa Kanya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. That's very true. Totoo po yun. Sapagkat maging sa kasintahan man, maging sa asawa man, maging sa best friend man, maging sa iyong kapwa-tao o maging sa kapitbahay man, kung ang katapatan mo konti lamang, ito ay masusuri at maisaswalat at maichichismis pa sa ibang tao, sa ating kapwa. Palakpakan po natin ng Diyos. Malinaw po ba? Tama po ba? Yes. Subalit? Opo, may guide nga po dyan. Ano po yung guide? Opo. May katapatan po yung guide nila, yon. Andun po yung CR, doon po sa labas. Okay, so ano nga yun sabi ko? As I was saying, ang katapatan po natin sa tao ay mayroong sukatan at ito ay mayroong basihan. Subalit kung ang ating katapatan sa Panginoon ay sadyang 100%, hindi man natin sabihin sa Kanya, siya lang ang nakababatid kung gaano kalalim ang ating katapatan sa Kanya. At kapag daw po tayo matapat, hindi man natin sabihin ang ating kahilingan, ito ay Kanyang ipagkakaloob sa bawat isang anak niyang matapat. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Naiinip na po ba kayo? Okay. Pwede po ba tumayo ang lahat? Pwede po ba? Okay. Let us sing. Kung ikaw ay matapat, pumalakpak ka. Kung ikaw ay matapat, pumalakpak ka. Kung ikaw ay matapat, kung ikaw ay matapat, kung ikaw ay matapat, pumalakpak ka. Kung ikaw ay matapat, tumawa ka. Kung ikaw ay matapat, tumawa ka. Kung ikaw ay matapat, kung ikaw ay matapat, kung ikaw ay matapat, pumalakpak ka. Kung ikaw ay matapat, magpuri ka. Kung ikaw ay matapat, magpuri ka. Kung ikaw ay matapat, kung ikaw ay matapat, kung ikaw ay matapat, magpuri ka. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nagising po ba? Nagising po ba? O gusto niyo pang palundagin ko kayo? Hindi na po, sapat na po yon. Maraming salamat po sa inyo. Nanay, nag-enjoy ka po ba? Po, nag-enjoy ka po ba? Apo. O sige po tayo. Yan. Okay ka lang po. Opo. Basta smile ka lang po. Smile though your heart is breaking. Smile even though it's aching. Yun, di ba? Ganda ng boses ng mami ko. When there are clouds in the sky, you'll get by. Yun po yun. Mga kapatid, pinatatawa ko lang po kayo, pinasisiya ko lang po kayo, upang ang natutugulog nating kaisipan at ang ating diwa ay magising naman. Para po sa susunod ng magbabahagi, habang wala pa po ang ating mahal na Apo Conching, nais kong tawagin ang kapatid kong ito, upang sino mang sa inyo rito ay may karamdaman, lalong higit yung mga kalalakihan o mga kapsman, gusto ko po siyang maging inspirasyon sa inyo. Ito pong kapatid kong ito ay mayroong prostate nung bago siya tumungo dito. Kung tutuusin po, ito ay stage ano na nga po? Meron po siyang prostate nung siya ay tumungo dito. At iyon po ang naging kadahilanan para siya tumungo sa dambanang banal. Palakpakan po natin ang banal na Diyos. Kung paano ang kanyang katapatan sa pagtugon sa kanyang kagalingan na mula sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo ay kanyang nakamtan. Palakpakan po natin ang kapatid na
10 na si Pedro. Pepe pala, sorry po. Salamat po, Ama. Alam ko po na hindi ko man sabihin sa inyo, ako'y nagkasala. Patawad po, Ama, sa mga pagkukulang ko. Alam ko po na ala ko maililihim sa inyo. Kaya salamat sa paggabay mo sa akin, sa mga pagpapalang pinagkaloob mo mula nang ako'y matungtong sa banal na dambanang ito. Hiling ko lang po hanggang nandito ako sa gitna, gabayan po ninyo ko para po lahat ng pagpapalang natanggap ko ay maipahayag ko at maging inspirasyon sa mga kapatid kong nandito ngayong umagang ito. Magandang umaga po mga kapatid ko sa pahapong ito. Pasensya na po kayo, minamalat po ako eh. Siguro po, kaya namamalat ako nang dahil sa nagkukulang ako sa Ama. Kaya po, pinauna ko na yung humihingi ako ng tawad sa Kanya. Ako po ay nagkaroon ng karamdaman noon na tama po yung sinabi ni Tita Promise, prostate cancer. Operahin na po, hindi na po pwedeng makuha sa gamot. Mayahambing ko po yung kanyang tema dahil po na naging matapat po ako sa Kanya nung dapuan po ako ng karamdaman na ito. Kaya ko po sinabing naging matapat ako, lahat po ng sinabi ng banal na espiritu sa katauhan ng Apo Konseng, sinagat po niya. Lahat po ng dinulog ko sa banal na espiritu. Hindi po nagkabula. Lahat po ng sinabi niya, tinupad niya. Naging tapat po ako na sinasabi ko dahil sa ginambanan ko po yung kanyang sinabi na, anak, kung mananalig ka sa akin, sa karamdaman mo yan, ay walang imposible. Yan po ang sabi sa akin ng banal na espiritu sa katauhan ng Apo Konseng. Sa loob lamang po ng 9 na araw yun, nang pinangako niya sa akin. Sa loob ng 9 na araw anak, pagagalingin ko yung karamdaman mo yan. Kaya lang po, may kasamang sakripisyo na hindi lang na mananalig ka sa Kanya, ganun lang. Hindi po. Marami po sakripisyo yung ginampanan ko. Andyan na po yung di po ako marunong magdasal noon. Natuto po ako magdasal. Bago matulog, pagkagising sa umaga, pagbabasa ng Bible, yung mga hindi mo kausap, kinakausap mo. Napakabigat po ng ginampanan kong sakripisyo sa kagustuhan kong gumaling ako. Hindi po birong pagbabata ang ginawa ko. Dito po ako nakaupo noon, 9 na araw po. Tinandaan ko po yung pangako ng banal na espiritu. Sa loob ng 9 na araw, manalig ka lang sa akin. Walang imposible. Yan po, hindi po nagkabulan. Nangyari po yun. Sa loob po ng 9 na araw, talagang nagbata po ako. Tiniis ko po yung sakit. Masakit po talaga dahil sa 9 na araw, hindi ako nagdudumi. Hindi ako umiihi. Lumaki po yung tiyan ko. Talagang alas 10 pa lang po ng umaga, dito na ako, diyan ako nakaupo. Nag-aantay po ako, nagbabata po ako. Kaya po nasabi kong naging matapat ako sa Ama, lahat po ng dinudulog ko, sinasagot niya. Kaya po sinabi kong sinagot niya, sabi ko, pagalangin po ninyo ako, Ama, kasi po, una-una, tatakot akong ma-opera, wala akong pera. Kaya lahat po ng mga anak ko, humingi ako ng tulong.
Ang sagot po nila, tutulungan kita tatang. Alam ba ninyo, hinihingi kong tulong sa inyong mga anak. Tulungan niyo akong magdasal. Tulungan niyo, panalangin niyo ako sa Panginoon na pagalingin niya ako, hindi lang ako ang dudulog, kayo man. Tumango po yung mga anak ko. Talagang sa loob po ng 9 na araw, kung talagang hindi ka naniniwala sa Panginoon, mawawalan ka ng pag-asa, 9 na araw na, ganun pa rin. Pagdating po ng gabi, hanggang alas 12, 9 na araw, hanggang alas 12 po pala yung 9 na araw, alas 12 ng gabi, yun, gumaling na ako. Naiyak po ako noon. Ang Panginoon pala pagka naging matapat ka sa Kanya, yung pangako niya, hindi niya sisirain. Kaya yun po, pagdating po ng 9 na araw, alas 12 ng gabi, gumaling na po ako, kinabukasan, punta na po ako rito, wala na po akong catheter, wala na akong panjama, nakamaong na akong plat. Talagang tuwan-tuwa ako at magbahagi ako noon na umiiyak dito sa harapan nito. Sa tuwa. Dahil sa yung natikman kong sakit na yun hindi ko na makakalimutan yung naranasan kong mahirap na hindi ka umiihi, hindi ka tumatay. Sipin po ninyo, napakahirap. Para pong tabla yung tiyan ko na yan, napakalaki. Kaya ang Panginoon, pagka talagang naging matapat ka sa Kanya, wala pong imposible. Bibigay po niyan lahat ng kahilingan mo. Kaya kayong mga kapatid ko rito na may karamdaman, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Talaga pong pagka naniwala ka sa Kanya, walang imposible. Katulad ko po ngayon, 2 taon na po ako sa September 17. Tandang-tanda ko po yung September 17 nung gumaling ako. Kaya ito pa po ang ipapahayag ko sa inyo. Ako po ay sa kabagalan ko ngayon, nag-aalaga na lang po ako ng apo. Yung apo ko na yan, 4 po yan. Wala pong taonan. Kasi po yung mga magulang naghahanap buhay sa Manila. Kaya kaming mag-asawa, kami na lang po nag-aalaga sa mga apo namin yan. Yung panganay po, grade 1. 3 LM yung isa. Ako po talaga, araw-araw dito ako. Nung mag-umpisa po pumasok, mag-umpisa po yung klase, hindi na po ako nakakapunta rito ng Lunes hanggang Biyernes. Sa matulin sabi, Sabado lang po ako nakakarating dito. Hirap na hirap po ang kalooban ko. Hindi ko po alam kung paano kung isosolve yun. Na kanina po, pagdating ko, binati ako ni Tita Beth Chico. Sabi ko po, eto. Naupo po ako sa tabi niya. May kausap po siya. Ang ginawa ko po, inayos ko na po yung gitara ko at saka yung ampli. Nung pumasok ako, nakita ko naman si Tita Beth Chico, nakaupo ron, nilapitan ko. Hihingi lang po ako ng konting payo. Sabi ko po sa kanya kanina, may problema ka anak ka. Meron po ako. Tumataas ba ka presyon mo? Kung minsan po ako. Ito nga po ako, dinulog ako ng anak ko si Opel na alagad dito ngayon. Dinulog ako kay Apo. Ang sabi ni Apo, magbanyos daw po ako. Pumasok na naman po sa akin yung problema. Paano kaya ang gagawin ko? Hindi ko madesisyonan. Kasi nga po yung alaga ko, hatid sundo sa eskwelahan. Kaya po ganun ang hinihingi kong payo kay Tita alagad na Beth Chico, anak ka, bibigyan kita ng payo. Pinamili ako. Meron dyan na tuwing Sabado magpabanyas ka ng 9 na Sabado. O kaya sa anak mong alagad, babanyas ka sa bahay. O kaya kay Tita Amor na ano bang oras yung oras na makakarating ka rito. Sabi ko, alauna,
pwede na ako rito. Yun, pinag-uusapan namin yun. Di man dumating naman si Tita Amor. Kaya napakabait ng Panginoon. Yung aking problema na-solve kanina. Uumpisahan ko na po bukas. Babanyos na po ako dahil sabi nga niya po, itong aking pamamalat, saka yung mahina yung kamay ko, banyos lang po ang kailangan. Problema ko po yan, tagal na po. Wala nang magkaroon ng klase. Ito po ngayon, nagkaroon pa po ng daan para talagang araw-araw andito na ako, yung isa naming alagang maliit, andyan. Siguro mga 3 araw pa lang pagkakapunta rito, nagkaroon po siya ng singaw na iisa lang ang langib, bato at taka dito. Ngayon po, wala na, ayun, dala po ng misis ko, 3 araw pa lang po yata, pang-4 na ngayon, wala na po yung kanyang para psoriasis. Kabait ng Panginoon. Talagang hindi po tayo bibiguin sa ating dalangin kung tayo'y tapat, makipagtapatan sa Kanya, maniwala tayo sa Kanya na lahat ng kahilingan natin ay bibigyan niya kung tayo'y tapat sa Kanya. Magandang umaga po muli sa inyo mga kapatid. Sana po, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Ito po ang nagpapatunay. Pasensya na po, namamalat di makapagkakanta. Maraming salamat po. Pasensya na daw po hindi siya makakapag-alay ng awit sapagkat siya'y namamalat. Isa na nga, gusto ko po dagdagan yung announcement ng aking inang pastol kanina na sa Huwebes po at sa Biyernes ay mayroon tayong misyon, kanya maagang muli ang ating gawain. At ngayon po namang araw na to, bilang ika-4 na Miyerkules ng buwan, ay meron naman po tayong misa mamayang 6:00. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At kung sino po ang pwede, available na makiisa sa banal na misa, kayo po ay malugod naming inaanyayahan. Ano po yun? Pwede pong pakantay na lang si Tita Mirna para... Opo. Ibig ko pong sabihin ang susunod ko pong tatawagin sa kalooban ng Ama ay yung kapatid na ito. Ang anak kong ito na kanina ay napansin ko na sabi ko nga dati sa kanyang pagpunta ay nakaupo sa silyang digulong, subalit ngayon ay nakaupo na. Palakpakan po natin ang banal na Diyos para sa anak kong ito. Ano nga pangalan mo? Edith po. Edith. Siya si Edith. Palakpakan natin ang banal na Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalo na po sa ating Panginoon Diyos. Ang gusto ko lang pong sabihin, totoo nga pong buhay ang Diyos dahil hindi man po ako masyadong tapat, mayroon po akong konting pagkukulang, ganun. Unti-unti ko po siyang nararamdaman. Dahil, una po, hindi naman po ako nakakatayo. Ngayon po, nag-uurong na po ako sa bahay, naguhugas po ako ng plato. Unti-unti ko na pong naitatapak yung kaliwang pa ko, kaya lang po sabi po ng mga po, huwag daw ko po munang puwersahin. So yun lamang po, marami pong salamat. Maraming salamat, anak na Edith. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Hindi po ba napakabait ng Panginoon? Napakadakila niya at napakatapat niya sa kanyang salita at pangako. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yun po yung gusto kong ituran sa inyo kanina, na sadyang napakahirap kapag ikaw ay masigla at biglang hindi ka makakilos.
napakahirap tanggapin sapagkat yung kasiglahan mo sa dating buhay mo kapag mayroon kang kapansanan, nakakaaburido. Hindi po ba? Subalit napakadakila ng Panginoon, sadyang buhay na buhay siya, kung paano ang kanyang pananampalataya, ang kanyang dalahin, ang kanyang karamdaman ay isinuko niya sa Ama. Ngayon ay unti-unti ang kaliwa niyang paa na itatapak na. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Di po ba? So, isa po siyang inspirasyon, kagaya ng iba kong kapatid dito, kagaya ni kapatid na Pedro, na Pepe pala. Di po ba? Biruin niyo po ang prostate ay pag sinabing prostate, operahin agad. Subalit kagaya niya at kagaya ng aming barangay captain ng Santa Barbara, kung paano ang pananalig niya sa banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, sa gabay naman ng kanyang kabiyak ng puso na ang aking inang pastol, kagalingan kanyang natamo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hinihiling po ng aking kapatid na Pedro, na Pepe pala, na umawit daw po sanang muli ang aking kapatid na Mirna para sa kanya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Anak, gusto mo bang makipag-awit sa akin? At tayo bang dalawa aawit? Sige. Ama, ang awitin mong ito ay alay ko sa iyo mula sa aking kapatid na kailangan alam ko po na ang aking mother ay hinihintay ng Ama, kaya po hindi na po ako magsasalita ng marami pa, Ama, kundi batid namin ang nais mo ay ang katapatan. Ano po? Kanina ito po sana iawitin ko, buhay ang Diyos. Sabi po ng Panginoon, anak na Pedro, ang nais ng Ama ay ang katapatan upang kahilingan ay makamtan. O kay sarap ng mabuhay sa sandaigdigan, lalo na't ko kapiling mo'y amang mapagmahal, nadarambang kagalakhan sa gabi't araw. Ang puso mo ay lagi na nagumapang, at kung ika'y may pagsubok sa iyong buhay, saklolo na ang mayong mararamdaman. Kaya kung hanap mo'y kapanataghan, katapatan mo'y ialay sa amang mahal. Kapag ika'y nangangamba sa iyong buhay, dumulog ka, walang disya ibibigay. Ang nais ng Ama ay ang katapatan upang panambitan mo'y makamtan.
Maraming salamat po sa napakagandang awit. Mga kapatid, ang katapatan po ay masarap damahin. Subalit, paano nga po ba natin ito nga iaalay at maipadadama sa Panginoon? Sa gana pong akin, tanging ang aking sarili lamang po ang pwede kong ialay sa Kanya ng may katapatan. At kung tayong lahat ay gumagalang sa Kanyang kinalugdan, ang ating mahal na Apo Kunching, kung ating iginagalang at inirerespeto, ito ay isang katapatan para sa Ama, sapagkat ang ating mahal na Apo Kunching ay Kanyang kinalugdan upang ihayag ang Kanyang mga salita. At kung tayo ay sa Kanya'y tatalima, higit pa sa sapat na tumalima tayo sa Amang Dakila. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At sa oras pong ito, nais kong pasalamatan ang lahat ng nagbahagi, ang lahat po ng nagalak, ng may katapatan sa kanilang puso, at nawa po sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ang katapatan na ito ay siyang mamunga upang ang pag-asa, ang galak, kagalingan ating madama. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ang lahat po ay inaanyayahang tumayo upang awitin ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon.